Magandang araw mga kababayan. Pag-uusapan po natin nasaan na nga ba ang ICI final report. Imbes na ilabas ng Malacanang ay mukhang nautusan pa si Claire Castro na magpalabas na naman ng isang kasinungalingan at propaganda at imbes na gawing tama ang kanilang pagkakamali, mantakin nyo mga kababayan natin, ay ibinalik na naman ang paninisi sa nakaraang administration, lalo na sa usapin ng mga ghost project sa flood control. Yan po yung ating pag-uusapan at isama natin sa ating pag-uusapan itong napakagandang rekomendasyon ni Senator Robin Padilla patungkol po sa krisis ng oil sa ating bansa. At ang final na tanong natin, nasaan na nga ba si Bongbong Marcos? Buhay pa ba si Bongbong? Bago ang lahat, huwag kalimutan i-like ang video ito mga kabayan. Sinasabi po ni Congressman Leviste ng 1st District ng Batangas na nasaan na ang report or final report ng ICI, DOJ at ng Ombudsman, mga kababayan po natin, patungkol po sa mga anomalya ng flood control project. Ngayon, sinasabi nga ni Boying Rimulya na nasa kanya na ang lahat ng mga report. Nasa kanya na yung mga report ng ICI, nasa Malacanang na rin ang kopya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin itong ipinapakita sa taong bayan. Ang pinapakita ni Claire Castro ay isang accomplishment report. Pero hindi po ito yung hinahanap na final report and recommendation ng ICI base po sa kanilang ginawang investigasyon sa mga anomalya na flood control project. At dahil mahilig po ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pagtutrowback, agaya nung picture na kumakalat ngayon kung saan ay ibinalik pa yung picture ni Enrile at ni Executive Secretary Versamen na nakikipag-meeting kay Bongbong Marcos. At yung sinasabing o-taking ng mga nanalong vice mayor na nangyari pa last year, ngunit sinasabi nila na bago lang lamang daw po ito na pinagtatawanan ng taong bayan. Balikan naman po natin ang rason kung bakit umalis sa ICI yung mga naunang commissioner. Of course, si Magalong. Unang-una, ang sabi nga po ni Fajardo, umalis siya dahil nahihirapan siya. Umalis din ang si Bib Singson dahil ayaw niya na maging tagapaglinis ng kalat ng Malacanang. Sa maikling salita, ayaw nila mag-cover up. So ngayon, mga kababayan natin, kung walang cover up na nangyari kasunod ng pagpapaliwanag ng palasyo, bakit ayaw nila ilabas? Kaya ito yung gusto natin kay Congressman Leviste. Kasi kahit binati pa ito ni Bongbong Marcos sa kanyang kaarawan, ay consistent pa rin ito sa pagbabatikos para sa tama, particularly po sa usapin ng maanomalyang flood control project na siya rin ang naglabas ng mga insertion, siya rin yung naglabas ng mga allocable fund. Natandaan natin, si Sandro at si Martin Romualdez ang may pinakamalaki na allocable fund. Inaalok daw po ito sa kanilang kaalyado at ginagawa nilang mga asong ulol sa Kongreso. Okay, so hindi nila mailabas ang final report. Kailan kaya nila ito mailalabas? Kasi hanggang ngayon, pinipiga pa rin ng Malacanang, pinipiga pa rin ni Leandro Leviste itong Malacanang. And si Amy Marcos, of course, nagsalita din. Sabi na Amy Marcos na dapat ilabas, maging transparent ang Malacanang sa usapin po ng investigation sa flood control project. Again, sabi ko, imbis sa sagutin ni Claire Castro, ipaliwanag, ilabas yung final report. Naglabas ng parang report lang pero hindi ito final at sinisi po sa nakaraang administrasyon ang kanilang ginagawang corruption. Ito panoorin natin. Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna. Hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Mantakin nyo mga kababayan po natin, yung kini-question sa kanya ay ang current administration. Hindi yung nakarang administration. Unang-una, kung may dapat kasuhan itong si Claire Castro sa kanyang mga kasinungalingan at sa kanyang pagiging propagandista. Bakit? Mantakin mo,
Lagi niya sinasabi na may mga ghost project, anomalya ng substandard, corruption sa nakarang administration. Bobo pala sila. Di ba ganyan sila kagalit sa mga Duterte? Bakit hindi nila pailan ng kaso kung sinasabi nilang may ghost project? Kung sinasabi nilang may substandard? Kung sinasabi nilang may corruption? Bakit hindi nila pailan ng kaso? Kasi nga, walang katotohanan, kundi ang sinasabi ni Castro, propaganda lang. Pero hindi nila matanggap na nasa kanilang administrasyon nagsimula itong mga ghost project na lantaran na nakita ng taong bayan. Sinasabi ni Tatay Digong, meron na talaga yung ghost project, meron na talaga yung mga substandard. Kasi bago siya umupo, nakikita niya na yan. Pero hindi niya ito pinayagan sa kanyang administration. Yun ang hindi na-gets ni Claire Castro. Ulitin natin, sinasabi nga ni Tatay Digong na matagal na yan, mga ghost project na yan, substandard na yan. Of course, kalakaran po yan ng korupsyon sa gobyerno ng mga naunang administrasyon. Pero ito yung hindi niya pinayagan sa kanyang administration. Dahil bawat malaman, bawat madiskubre na may korupsyon, pinapaimbestigahan sa PECC, itong Presidential Anti-Corruption Commission. Sibak o kulong ang nagiging hatol sa kanila. So walang ghost project, walang substandard sa nakarang administration. Ang gusto lang palabasin ni Claire Castro ay may maisisi lang. May mga lang, may masisi lang. Babalik natin sa kanila yan. Ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang namana pa noong nakarang administrasyon. At Mukhang namana pa. Ibig sabihin, hindi siya sigurado. Kasi wala nga silang ebidensya dyan, mga kababayan. And then, paano si Bongbong Marcos ang nagdiscover o paano siya ang nagsimula? Yang tagal na natin na nag-iingay. Paulit-ulit nga natin na kinukulaw ito na pinagmamalaki niya na may 5,500 flood control. Pero tayo ay sinasabi natin, nasaan na yung 5,500 flood control? Bakit binaha? Yung may mga palusot pa nga siya na overwhelming, di ba? So Claire Castro, hindi si Bongbong Marcos siya nag-imbestiga. Hindi siya yung nagbulgar, kundi ang taong bayan sa tulong ng kalikasan. So sinungaling talaga sila sa totoo lang, mga kababayan natin. tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment Pagkakaalam mo report. lang. Ito po. So pagkakaalam niya lang, mga kababayan, hindi siya sigurado. Yes, accomplishment report. Hindi po yon final report. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At Yan ang purpose, mga kababayan. Na ang gusto natin, ang gusto ni Congressman Reviste, ang pag-iingay ni Amy Marcos ay dapat isa publiko. Dapat malaman ng taong bayan kung ano yung final report. Kaso, hindi ka sila nagiging transparent. Hindi sila nagiging transparent kasi malinaw na yung mga boss niya, yung mga kalyado niya, yung involved dyan. Malay natin, tahimik lang pala itong ICI, tapos dyan pala sa final report, baka kasama si Bongbong Marcos, baka kasama si Sandro, baka kasama yung kanilang kaalyado. So anong gagawin nila? Hindi nila sinasa publiko yung report. Nasa DOJ or nasa Ombudsman o sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero ang ilalabas lang nila ay selective lang. Kaya hindi nila sinasa publiko. Kaya kasi kung isa sa publiko nila, makita ng taong bayan, hindi pwede na maging selective sila. Hindi pwedeng piliin lang nila kung sino ang gusto nilang ipakulong. Kaya nga dapat talaga mayroong transparent sa ICI report na ito. Kaso, ayaw nga ipakita ni Bongbong Marcos. Kaya itong si Claire Castro, sa totoo lang, wala na po silang bukang bibig tuwing may question, tuwing pinapasagot sila sa usaping corruption, lagi na lang nakarang administration at Duterte administration. Kasi nga, wala na silang magawang ibang palusot. Yung palusot nila is Duterte administration. At again, mga kababayan natin, kung may totoong sinasabi nilang ghost project, substandard,
sa Duterte administration. Napakadali nilang kasuhan dahil unang-una, ito naman ang gusto nilang mangyari. Mapahiya yung mga Duterte, makasuhan, makulong, pero bakit hindi nila kinakasuhan? Patuloy pa rin ang kanilang pakikipagsabuatan sa ICC para hindi mapauwi si President Duterte. Kasi pag makauwi yan, sigurado isang sampal sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya bago tayo magtapos, dahil nabanggit natin si Bongbong Marcos, nasaan na nga ba si Bongbong Marcos? Kung talagang wala po siyang sakit, talagang malusog si Bongbong Marcos, ilabas nyo si Bongbong Marcos kung ito ay totoong buhay pa o kung ito ay kaya pang pamunuan yung ating bansa. Buhay pa ba si Bongbong Marcos? Napakalaking question mark yan na dapat sagutin ng Malacanang at ipakita ang pisikal na katawan at pasalitain si Bongbong Marcos sa harap ng mainstream media, vloggers na naka-live. Maraming salamat.